Hello guys, magandang hapon po sa lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir May Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng buhay sa taon na ito. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang dalawa sa mga na-propagate ko, pinarami ko. I'm a lover of Aglonema plants. Ito po sila, ito po yung tinatawag na Pink Beauty Aglonema. So kapansin-pansin po guys, after how many months, 3 months of waiting, nakakatuwa po. Hindi pumalis sa aking lobby ang kasiyahan, kagalakan dahil nagkaroon na po siya ng bulaklak. Sinasabi nila na kapag napamulaklak mo ang ganitong tipo or kind ng Aglonema, napakaswerte mo at hindi mapuputol ang mga sikulo na mga blessing na darating sa ating buhay kapag naglaan po tayo ng sapat na panahon, oras at energy para po makita natin siyang tumatangkad, lumalago, nagkakaroon ng bulaklak, namumukadkad po sa ganda ang katangian ng isang pink beauty. I-focus po natin ang kanyang dahon. So may combination po siya ng pink, orange, lime green at dark green sa mismong kanyang dahon or foliage. Ang pinakabulaklak niya guys is ganito po, puti po siya. And so kapansin-pansin kapag bata pa po or young po ang kanyang pinaka bulaklak ay ganito po ang kanyang itsura. Ito po siya guys. Then kapag lumaki na po siya or nag-mature, ito na po ang kanyang pinaka itsura guys. Napakaganda po, diba? Bagamat napakasimple lamang po ng ganitong variety or tipo ng Aglonema, bakit siya nagiging trending every year? Dahil may angking kakayahan po ito sa paglilinis ng hangin. Kapag meron po tayo neto sa loob ng ating bahay, tiyak na ito po ang magsisilbing daan para po ma-wash out lahat ng mga not so good vibration, energies na hindi maganda, yung mga rason po, yung mga dahilan po ng pagtatalo, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan sa bawat miyembro ng ating pamilya ay kanyang nare-resolve, tinatanggal niya po at ini-eliminate po ang mga anxiety, stress, argumento, conflict sa ating bahay. Kung kaya naman po hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayo neto sa inyong bahay. Napaka-effective, proven effective po siya dahil considered po ang lucky charm na ito bilang air filtering at air purifying plants. Kapag meron ka neto sa inyong negosyo, ito pong tutulong para po mahaltak ang mga good services, financial stability, at makapag-promote ng isang positive flow na siyang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng maraming kita, customers, at services. Hindi po kayo talaga magsisisi, hindi po talaga kayo magsisisi dahil napakaraming benepisyo sa katawan dahil kino-convert niya po ang mga harmful chemical toxins, yung mga not so good air, katulad ng contents, mga hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, benzene, formaldehyde ay kanyang kino-convert, tinatransform sa isang napaka-presko, napakalinis na hangin na siyang kinakailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag meron ka neto sa inyong silid tulugan, bedroom, ay kapag gabi po ito po ang tutulong sa atin para po makapaglabas ng isang hangin na siyang tutulong para sa ating agarang pagtulog dahil para po sa panibagong bukas na harapin po natin ay magampanan po natin ang ating trabaho ng may magandang pananaw sa buhay. Ang ganda po ng kanyang pinakakulay, di ba po? I-focus po natin. Ito na po yung second na propagation ko. At ang mga ganitong tipo ng Aglonema na Pink Beauty po ay napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Yes po. Para po mas lalong maging matagumpay ang pagpaparami natin ng ganitong variety, see to it na ang pagkat po sa mature na branch or stem ay 3 to 5 inches po ang measurement or haba. Saan pa ba dapat ilagay ang ganitong halaman? Sa living room space ng ating bahay para doon pa lamang po sa sala ay ma-wash out, maprotektahan po tayo sa mga hindi magandang dulot. Yung mga palipad hangin, kulam, yung mga hindi magandang
energies na dala ng ating panauhin ay kanyang sinasala at kino-convert sa isang positive aura na siyang tutulong para po sa agarang pagtupad ng ating mga pangarap, panalangin sa buhay po. Ayan siya guys, di ba po napakaganda po? Ayan. Ang halaman na ito po ay napakadaling alagaan, easy to propagate, easy to care for, minimal requirement lamang po ang kailangan para mag-thrive po siya sa ating bahay, negosyo, workplace, at kahit sang lugar po, basta wag niyo pong ilalagay ang mga considered lucky, charm, lucky house plant, yung mga feng shui at vastu plants sa kanluran dahil doon po lumulubog ang araw at yun po ang hindi magandang representasyon at simbolismo ng mga halaman po. Situate ng halaman po ay inilalagay po natin sa isang lokasyon or portion na sinisinaga ng araw, direktang ilagay specifically sa northeast portion dahil doon po ang tumbukan at sikatan ng araw at yun po ang sumisimbolo at nagrerepresenta ng paggaling, ng pag-asa, ng kasaganahan ng buhay, lalong-lalo na po sa pananalapi. Lahat po ng mga ibinabahagi ko guys ay base lamang po sa aking experience at hindi po ako eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pagbabasa, pag-aaral kung anong mga halaman ang siyang tutulong sa atin para makuha natin ang siksik, liglig, nag-umapaw na mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin habang nabubuhay tayo, na siyang ipagpapasalamat natin everyday or araw-araw po. Ayan guys. Kumbaga I'm planning to repat this, mas lalong tatangkad, maraming bulaklak, suloy ang kanyang kayang ibigay sa atin kapag inilagay po natin siya sa isang paso, basyo na may malawak na espasyo. Kumbaga, hindi na po ako gumamit ng paso. Kumbaga, ginamitan ko po siya yung nawakwak ko po kasi yung yung plastic na pitchel or pitcher. Kung kaya po hindi ko na po siya tinapon, kumbaga naglagay lamang po ako ng 7 butas sa mismong planter na ito at ito po ang pinagtamnan ko ng aking Pink Beauty Aglonema. Then guys, ito din po is yung tinatawag na mineral water po. So para mas lalo maging maganda ang daloy ng mga biyaya sa ating buhay, gumamit po tayo ng puting basyo dahil ang puti po ay sumisimbolo ng purity, ng cleanliness or dirtiness at maganda po siya sa mga halaman na considered variegated, mga halaman na may kakaibang kulay kagaya ng Pink Beauty na ito. Saan pa ba dapat ilagay ang mga ganitong halaman? Best po siyang ilagay sa isang portion sa blank spaces ng ating bahay dahil po ito po ang nakakatulong para maging maningning, makulay at maging buhay ang espasyo na payak sa ating bahay. So lucky charm din po ang halaman na ito dahil simula po nung time na nagkaroon ako neto, maraming blessing po ang dumating. At isa po sa mga recommendation ko, suggested, recommended na mga tips at plant na mga dapat nating gawin para sa halaman na to, ways for this plant para maging lucky charm ay of course gagamit po tayo ng maraming bagay kagaya po ng yung eggshells dahil po kapag naging maganda, masagana, malago ay napakaganda at nakapagbibigay po siya ng isang kasiyahan sa ating buhay. At para po mas lalo pa siyang maging lucky charm ay talagang gagawa po tayo. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po is gagawin po natin siyang pulbos. Yung powderized eggshells po ay nakakatulong po para maging fertile, para mas lalong lumabas ang kaningningan ng ganitong halaman na Pink Beauty Aglonema. Kapansin-pansin din po na may mga puting materyales po sa kanyang pinakatuktok na ibabaw, especially ng kanyang lupa. Yun na po yung tinatawag na pinulbos na eggshells dahil napakayaman po nun sa calcium na siyang tutulong para maging buhaghag ang lupa, at kapag naging buhaghag ang lupa ay yun po ang nagpro-promote ng maraming suloy, supling. At nakakatuwa din po guys dahil dito sa ibabang portion sa kanyang mother plant ay nagkaroon na po siya ng maraming supling or anak guys. I-focus po natin. Ayan siya. Ito guys.
So meron siyang isa dito, ito yung kanyang anak. Yan, focus po natin. Then pangalawa guys, ito pong pinaka gitna. Ayan, ito siya. So dalawa po ang naging supling ng second na propagation ko ng aking Aglonema Pink Beauty. Yun lamang po guys. Salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam guys.